Carla, okay lang ba na ikaw ang isama ko sa party bukas? Ha? Anong party? Cocktail party, opening ng wine and other beverages ko dito sa Iloilo, kaya magkakaroon tayo ng opening party. Sino-sino mga pupunta? Hindi ko alam, si Ate Nat ang nagsend ng invitation. For sure, mga mayayamang tao. Siyempre may kaya lang sa buhay, bibili ng mamahaling wine ito. O di kaya pinag-iipunan talaga ng okasyon. Maybe, so are you in? Wag na. Nahiya ako at di ako sanay sa mga ganyan. Come on, asawa kita kaya masanay ka na. Ako na bahala sa isusuot mo, okay? Nahiya talaga ako eh. Nandyan naman ako eh, hindi kita pababayaan. Sabi ni Adam at napalingon sa dalawang batang nakatulog dahil sa pagod. Di ko pa alam eh. Mahalaga ang gabing yun sa akin kaya dapat nandun ka, okay? Pakiusap ni Adam. Solo business na to kaya mahalaga to sa kanya. Titingnan ko. I will send you the dress. Di na sumagot pa si Kyla. Ayaw talaga niya pero nandun din ang tuwa dahil sa dami ng babae. Siya pang pinili ni Adam na makasama bukas. Pagdating ng bahay, binuhat ni Adam ang dalawang bata. Sa kaliwa ay si Kai at sa kanan naman ay si Elias. Mabigat ang dalawa. Akin na si Kai, sabi ni Kyla. Ang gaan lang, kaya ako na. Kunin mo na lang binili nila dahil baka hanapin nila bukas, sabi niya. Binilhan mo talaga sila? Matigas pa naman to, baka masira ang ngipin nila, sabi ni Kyla. Di yan. Ang asuka lang naman na matigas, pero ang mani, hindi. Okay. Ani Kyla at sumunod sa asawang pumasok sa elevator. Doon ka na sa unit matulog ha? Sabi ni Adam. Ha? Sa bahay na? At ang mga bata? Tanong ni Adam kaya napasimangot si Kyla. Minsan lang naman makitulog si Elias eh, pagbigyan mo na. Doon na lang si Elias matulog sa amin. Tabi sila ni Kyla at ako nang bahala sa kanila. Suggestion niya. Okay lang sa akin na sa bahay sila Adam, walang problema. Promise. May problema, Kyla. Ha? Bakit? Gusto rin kitang makatabi? Pag-amin ni Adam, kaya't napatingin si Kyla sa asawa. Magsasalita pa sana siya nang bumukas ang elevator at naunang lumabas si Adam. Saka sa unit ito, diniretso ang mga bata. Are you hungry? Tanong ni Adam nang nilapag ang mga bata sa kama. Busog pa ako. Sagot niya at naupo sa sofa. Ikaw, baka gusto mong kumain? Gagawa na ako ng pizza, baka magutom kay mamaya ng mga bata kapag magising sila. Diretso na yung mga tulog nila dahil sa pagod, sabi ni Kyla. Sige, kapag magutom ka may pizza at burger dyan ha? Okay, magpapalit na ako ng damit sa bahay. Samahan na kita. Pag magising ang mga bata, napakamot si Adam sa ulo. Hindi niya yun naisip. Balik ka ha? Wala naman akong choice kung di matulog dito. Medyo inis na sagot niya. Huwag ka na magalit. Nakatabi na nga tayo eh. Biro ni Adam pero mukhang hindi yun nagustuhan ng asawa. Just kidding. Sige na, magbihis ka na. Promise, hindi kita tatabihan. Lumabas si Kyla at nagpalit ng pampatulog saka bumalik sa unit ni Adam. Nagising si Kai. Sabi ni Adam na katabi si Kai na nakayakap na sa kanya. Ikaw na lang kaya ang tumabi sa kanila. Sa labas na lang ako. Ako na sa labas. O gusto mo dyan ka sa kabilang dulo? Tabi kay Elias para masuportahan natin sila at hindi mahulog. Suggestion ni Adam. Malapad naman ang kumot eh. Di sumagot si Kyla. Patalikod na nahiga siya sa tabi ni Elias at tinakpan ng kumot ang katawan. Good night, asawa ko. Mahinang sabi ni Adam pero di naman sumagot si Kyla. Nakiramdam siya. Minsan gumagalaw si Adam kaya't sinusubukan niyang matulog. Sana lahat nakakatulog ng maayos. Bulong ni Adam nang marinig ang marahang hilik ng asawa. Bakit bang bilis itong makatulog samantalang siya inaabot na madaling araw? Madam, bati ni Marco nang lumabas siya sa building. Nahihiya pa nga siya sa suot na one-shoulder sleeveless split dress na si Adam mismo ang pumili kaya't kitang makinis na balat sa kanyang magkabilang balikat. Si Adam, inatid siya ni Elias ang sabi, hintayin ka na lang niya sa hotel. Marco, alam mo naman na wala akong kasama roon. Madam, tatawagan ko siya kapag nandun na tayo kaya don't worry. Sabi pa ni Marco, pag hindi siya dumating ng 5 minutes, uuwi na talaga ako. Pagbabanta niya. Don't worry madam, on time ang boss ko. Siguradong sabi ni Marco. Mahalaga kay Adam ang oras kaya bawal ang malate dito. Huwag mo akong tawaging madam Marco. Pareho lang naman tayong tauhan niya eh. Pero asawa ka niya madam. Pero alam mo ang dahilan kung bakit niya ako pinakasalan, Marco? Noon, pero iba na ngayon. Madam? Anong pinagkaiba?
Tingin ko may gusto talaga ang boss ko sa'yo. Kayo ang gumagawa ng paraan para sa ibang meeting na sa labas sa Iloilo. Dahil wala siyang tiwala sa ibang tauhan at personal niya talagang pinupuntahan. Baka kasi busy lang siya, Marco. Huwag mong bigyan ng kahulugan. Basta, sabi ni Marco at tumigil sa hotel. Dito na naman? Palibhasa itong expensive hotel sa city. Kung alam lang niya, hindi na sana siya pumayag pa. Dito na tayo. Tawagan ko na lang si boss. Sabi ni Marco matapos mag-park sa tapat ng hotel. Huminga na malalim si Kyla para pakalmahin ang sarili. Hindi siya nakatanggi kay Adam kanina ng personal na ihatid nito ang isusuot niya. Marco, pasabi, hintayin ko na lang siya sa lobby. Dala ko naman ang cellphone ko kaya tawagan niya na lang ako. Pero wag kang umalis dito dahil wala pang 5 minutes. Lalayasan ko talaga siya. Pagbabanta niya at saka lumabas ng sasakyan at naglakad patungo sa hotel. Kyla! Tawag ni Marie kaya napalingon siya rito. Ito na naman ang dalawa niyang naging kaibigan nung high school na akala niya totoo sa kanya pero pinaplastic lang pala siya dahil boyfriend niya si Nick. Totoo pala ang balita na nandito ka na. Kamusta ang pagiging katulong sa Espanya? Marami na bang ipon sa pagkuskos ng kubeta ng mga amo mo? For sure, milyonarya ka na. Sarcastic na segunda ni Lauren. Di naman, mahirap pa rin ako. Sagot ng dalaga. Nakapag-asawa lang ng bilyonaryo? Sarcastic din sanang dagdag ng utak niya nang masambal ang mga ito. O kaya pala nandito ka dahil rich kid ka na. Siyempre rich people ang cocktail party na to. Sabi naman ni Marie. Yeah, pero wag kang sekretary siya ni Mr. Andueza kaya't malamang nandito siya para mag-serve sa mga mayayaman? Ani Lauren. Ay, oo nga pala. Sekretary ka raw pala ni Mr. Andueza? Sabi naman ni Marie. Ma'am, invitation niyo ho, sabi ng guard. Here, dalawa na kami. Sabi ni Marie sabay bigay ng dalawang invitation card at napatingin kay Kyla. Don't tell me, wala kang invitation. Gate crasher ka? Pasosyal naman kung sakali mong makakalusot. Pasensya na, this time mahigpit ang security ng mga Andueza. Wala akong dala. Sagot ni Kyla na naikuyom ang kamao. Hiyang-hiya siya lalo sa harapan ng mga mandapobre niyang naging kaibigan. She's with me, sabi ng lalaking may baritonong boses, kaya naman napalingon sila. Narinig niyang mahinang pagtitili ng dalawa nang makita si Adam. Gwapo day? Bulong ni Marie. Sorry I'm late, wala pa namang 5 minutes eh. Nakangiting paumanhin ni Adam sabay hawak sa bewang ni Kyla bilang tanda. Yumuko ang guard paggalang ng boss nito. Sumunod sa loob si Kyla. Kahit naiinis, nangibabaw pa rin ang mangha niya sa decoration sa loob. Kagaya ng inaasahan, kilala ang syudad sa mga nandito. Kyla! Tawag ni Nick na nilapitan sila kasama si Rhea. Hello, dito ka pala? Si Kai? Kasama si Celine sa bahay? Sagot ni Kyla. Ang akala niya ay gusto niya na itong balikan pero bakit nakadikit pa rin si Rhea dito? Buti na lang at wala na siyang pakialam kaya hindi na siya affected. Halika, doon ka na sa table namin. Yaya ni Nick na hindi naman maalis ang tingin kay Kyla. Ang ganda at sexy nito sa suot. Siyang tipo ng babaeng kaing pagmalaki ng lalaki magdamag sa isang party. Hindi tong Kyla na nakilala niya. Ngayon lang yata to nagsuot ng ganito ka-daring na damit. Yung mahaba ang slit hanggang hita at naka-sleeveless pa. Ang hat din ito na buhok na naka-bunny bun pero may kakonting nakalagay sa harapan. She's with me. Kaya't sa table ko siya makikisalo? Sabat ni Adam na hindi nagustuhan na malagkit na tingin nito sa asawa niya. Kung pwede lang sana na sa amin na siya? Magalang na sabi ni Nick. She's my date for tonight, kaya't bakit ko siya papahiram sa inyo? Tanong ni Adam na sinusubukan kumalma. For sure, mambubuli lang ang mga nito kasama si Kyla. Oo nga naman. Sabat ni Rhea na hindi rin makatiis. Isa pa, puno na tayo sa table natin. She hates her pero mas lalong dumadagdag ang galit niya kay Kyla dahil sa suot at ayos nito. Hindi naman to ganun noon na. Nakikilala pa namang mahinhin ito sa lahat ng batch ng mga to pero ngayon ang suot nito ay parang tumatawag ng mga kalalakihan. Inakbay niya si Kyla, pinisil sa balikat. Excuse us, pupunta lang kami sa table namin. Butit nagpatangay si Kyla palayo kina Nick. Are you okay? Bulong ni Adam nang maupo na sila. Yes, hindi ko lang inaasahan na nandito pa sila, sagot niya.
Si ate nag-invite, sagot ni Adam. Nagsalita ang MC sa harapan. Kaya't nagsimula ng program. Nagbigay ng speech si Adam pero sobrang ikli lang. Nagpapasalamat siya sa mga pumunta at nakiusap na kung pwede, suportahan siya ng mga to sa bagong business niya. Open din siya sa investors pagkatapos, agad nang bumalik sa pwesto sa tabi ng asawa. Sabihin mo lang kung gusto mo nang umuwi, bulong ni Adam. Okay lang. Ani Kyla at gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang asawa na makasama mga to at makapag-usap tungkol sa business. Opportunity din ang hanap nito at kailangan niya ng tulong ng iba for promotion. Hello, girlfriend mo? Tanong ng medyo may edad ng lalaki kasama ni Adam sa table. No, sagot ni Adam kaya't iniwas ni Kyla ang mga mata sa kaharap. Okay lang naman pero bakit parang nalungkot siya? Akala ko kayo dahil ang cute niyong tingnan, wika nito. Dewey? Tanong ni Adam sa kanapangiti. Yes, actually she is my secretary. Agad na sabat ni Kyla sa nanginginig at halos buong katawan sa kaba. I am his personal secretary. Kaya pala close ka sa kanya. Ganon talaga minsan sinasama ko rin ang secretary ko. Nakangiting sabi ni Mr. Pingle. Lalo na kapag magandang mag-ayos. Pero ngayon talagang kitang makita na may kasamang babae sa party Well, I'm getting older. Seryosong sagot ni A kaya't napangiti ang mga kasama. Nakipag-usap pa si Adam. Di naman gaanong bored si Kyla dahil minsan-minsan kinakausap naman siya ng asawa. Monday last day ng bilangan ngayon sa mga Muse kaya pumunta siya sa paaralan ni Kai. Nagpaalam siya kay Adam na mag-half day siya at mamayang hapon na lang papasok. Pumayag naman to kaya eto siya. Bit-bit ang perang mainit-init pa galing sa ATM ng washing machine. Manang balita ko malalaking hulog ng ibang Muse. Kahit pa yata pagsamahin ng solicit nila at ang pera mo walang laban si Kai Sabi ni Celine. Dahil si Kai ang pinakakulelat at kahit di maghulog mga kalaban nito panghuli na sila. Siyempre 5,000 lang naman ang idadagdag ni Kyla at may ilang sobre lang na canvas na lang laman ng tig 20 pesos lang. Okay lang yan. Kahit man lang sana pangatlo basta makasuot siya ng gown. Sabi ni Kyla at napatingin sa anak na nakatingala sa kanya. Sayang naman ang ganda ng baby girl ko kung di makapagsuot ng gown. Like a princess, mommy? Gusto kong magsuot kaya ni Cinderella. Don't worry, you are the prettiest version of Cinderella. Nakangiting sabi ni Kyla. Mommy, siyang kalaban kong Muse. Sabi ng batang papalapit sa kanila habang tinuturo si Kai. But she's poor. Hi, bati ni Kyla sa mag-ina. Muse din ang anak mo? Tanong ng babaeng nagmamayari na isang private school dito sa Iloilo. Yes, sagot ni Kyla. Oh, good luck. Malalaman ko sino sa mga anak natin na magiging reyna after ng last na bilangan. Alam mo na, perang labanan sa pagiging queen. Sabi nito kaya't peking umiti si Kyla. Di niya gustong aura nito, parang feeling niya magkaugali ang mag-inang to. She will never win, mommy. She's poor. Sabi ng bata kaya't naiyom ni Kyla ang kamao. Kung di lang to bata, baka kanina pa niyang tinahi ang bunganga. Ay napakawalang manners At least I'm pretty. Taas nung sagot ni Kai. I'm the prettiest Muse. Pasensya ka na Pamanhin ni Kyla sa ina nito matapos takpan ang bibig ng anak. Alam mo naman mga bata. It's okay, I understand. Sagot nito na halatang peke ang ngiti. Ganyan talaga mga bata ang taas ng tingin sa sarili kasi di pa nila alam ang tunay na estado ng mga magulang sa lipunan. Basta maganda si Kai, di na baling walang panghulog. Sabat ni Celine nang di na makatiis. Yabang ng kaharap Palibasa naka 100k na. Mahalagang pera sa labanang to. Kapag hindi mapasamang anak mo, hindi siya makakasuot ng gown kahit maganda pa. Nakataas ang kanang kilid na sabi nito. Hinilang anak patungo sa unahan. Yabang? Gigil na sabi ni Celine. Yaan mo na, maupo na tayo. Yaya ni Kyla at sa pinakalikod pumesto. Nagsimula ng hulugan. May kanya-kanyang box sa harapan, kaya tagsihulog ang mga guro at estudyante. Pakilagay ng sobre. Utos ni Kyla, kaya tumayo sa Celine at lumapit sa unahan. Naramdaman ni Kyla may naupo sa tabi niya. Daddy! Masayang sabi ni Kai kaya't napatingin si Kyla dito. Adam? Hi, bati ni Adam. Bakit nandito ka? I cannot miss my daughter's special day. Sagot ni Adam saka inabot ang sobre kay Celine nang bumalik ito sa kanila. Here, pakihulog naman.
Last 1 minute, may hahabol pa ba? Tanong ng guro. Uy, thank you sir. Masayang pasalamat ni Celine saka bumalik sa unahan at inihulog ang sobre. Salamat sa pagbibigay. Nahihiyang pasalamat ni Kyla. Anak ko rin si Kai kaya't ibibigay ko ang makakaya ko. Sagot ni Adam at ginitian si Kai na nakatingin din sa kanya. Okay, close na tayo, sabi ng guro. Magbilang na tayo sa box. Wow, ang dami ng pera. Si Jewel ang lead with 200,000. Mananatili kaya o malalamangan siya? Nagsimula na silang magbilang. Dito na sa pinakamaraming hulog at halata talagang nagsusolicit kasi puro halos baril lang nakalagay sa plastic. Nanlaki ang mga mata ni Kyla sa laki ng bigay ng ina ni Jewel. Milyonaryo nga sila dahil nasa 600,000 ang inihulog nito. So yung agawan na lang talagang first dahil may queen na, sabi ni Kyla. Tingin mo? Tanong ni Adam. Yes. Sino bang nanay na magbibigay ng galon kalaking halaga? Ibig sabihin gusto talaga niyang maging reyna ang anak niya eh. Samantalang si Kai hindi man lang mapasama. Malungkot na sabi niya. You'll never know. Sabi ni Adam at saka kinalong si Kai na lumapit sa kanya. Dad, gusto ko pong maging reyna. Nakalabing sabi ni Kai. I want to wear a crown like a princess. Napangiti si Adam sabay pisil sa matangos na ilong ng bata. Don't worry. Daddy got your back. Bulong ni Adam. You will, baby. Okay, last na. Sabi ng guro sabay lapit sa box ni Kai. Mukhang 3 sobre lang to ah. Kinuha niyang sobre, 100 pisong laman. Sa pangalawa, 5,000. Okay, last sobre. Magkano kaya to? Mukhang manipis. Sabi nito. It's just 1,000. Sabi ng nanay ni Jewel. Kung magkano man ang laman, di na siya interesado dahil tiyak na sa kanila na ang tagumpay. Okay, here we go. Sabi ng guro sabay bukas sa sobre pero hindi perang nakita. Wait, what's this? Tanong niya sabay basa sa papel. Is this a check? Curious sa tanong niyang namilog ang mga mata. Worth 2 million. Is this real? Lumapit na ibang guro at tiningnan din ang cheque. Of course it's fake. Kinopi lang nila yan para paglaruan tayo. Sabat ng ina ni Jewel. Are you questioning me? Tanong ni Adam sabay tayo, karga si Kai kaya't napalingon ang mga ito sa kanya. I think my name was written on the check. You can call the bank if you have the benefit of the doubt. May bumulong na isang guro sa mga kasama nito tungkol kay Adam. I'm sorry, Mr. Andueza. Hindi kayo namin nakilala agad. Just to be fair, we will double check this one. Paumanhin nito sabay tawag sa bangko. Nagulat na ikumpirmang valid nga ang cheque at anytime po pwede nilang kunin ng pera. I think we have a queen. Sabi ng guro kaya't lahat sila'y pumalakpak, maliban sa mag-inang akala'y panalo na dahil 600,000 ang down. Adam, ang laki naman. Sana binawasan mo. Bulong ni Kyla. Gusto ko lang masiguradong kay ang corona, okay? Pero hindi talaga eh. Wala akong pambayad. Sa sobrang laki, mahihirapan talaga siya. Solicit yon at kusa ko yung binigay, okay? Ako nang bibili ng damit ni Kai. Pero malaki pa rin talaga eh. Ang mahalaga, masaya si Kai, sabi ni Adam. Kyla, mag-usap tayo. Mariing sabi ni Nick habang sinusundan si Kyla. For what? Bakit nandun ka kagabi? Ano bang pakialam mo kung nandun ako? May relasyon ba kayo ni Sir Adam? Tanong ni Nick kaya tinarap siya ni Kyla. I don't owe you an explanation. May karapatan na kung malaman ang katotohanan dahil may anak tayo. Giit ni Nick. Bakit? Naisip mo ba yan nung tinalikuran mo kami? Taas noong tanong niya at sinilubong ang mga mata ni Nick. Akala ko ba tapos na yon at napatawad mo na ako? Yes, tapos na ngayon at okay na tayo. Pero di ibig sabihin nun, kailangan ipaliwanag ko pa sa'yo lahat ng ginagawa ko. Wala na tayo kung anumang bagay na labas anak natin, wala ka na ron. Pero humingi ako ng second chance sa'yo. Alam mong handa akong panindigan ng anak natin? Ibibigay ko pa ang apelido ko sa kanya. Ibibigay mo kasi obligasyon mo yun bilang ama. Giit ni Kyla. Bakit parang gusto nitong palabasin utang na loob pa niya kung ipadala nito ang apelido sa anak nila? Kyla, mahal pa kita. Nagbago na talaga ako, promise. Hindi na kita lolokohin pa. I'm sorry pero wala na ako nararamdaman para sa'yo. Paumanhin niya. Paunti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Nick sa kamay ni Kyla na halos di makapaniwala sa narinig. Ito ba ang babaeng nagmakaawa sa kanya noon na panindigan niya ang pinagbubuntis? Ito ba talaga ang babaeng tinalikuran niya? Bakit nag-iba ang ihip ng hangin? Dahil ba kay Sir Adam? Walang kinalaman si Sir Adam sa desisyon ko. Boss ko siya at wala siyang pakialam sa personal kong buhay. But he likes you.
Sabi ni Nick at muli hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ni Kyla. Wala siyang pakialam kung nakikita man siya ng mga kasama nito. Hindi niya ako gusto at sekretary niya ako, kaya't normal lang na magkasama kami palagi. Depensa ni Kyla. Hindi yon ang nakikita ko kagabi. Lalaki rin ako, Kyla, alam ko. May pagtingin siya sa'yo. Oo, mayaman siya kaysa akin. Boss siya ng kumpanyang to eh. Pero ipagpalit mo ang pamilya natin para sa kanya? Sumbat ng binata. Naririnig mo ba ang sarili mo, Nick? Natatawang tanong ni Kyla. Talaga ba? Sana bago mo yan sabihin, naisip mo na lang ginawa mo 5 taon na nakakaraan. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang tumalikod sa aming mag-ina. Di na kaimik si Nick. Alam niyang mali talaga ang ginawa niya at pinagsisisihan na niya na to. Kung maibabalik lang niya ang kahapon, itatama niyang lahat ng pagkakamali niya. Bitiwan mo na ako, Nick. Ayoko magkaroon ng issue. Mahinang sabi niya. Bigyan mo lang ako ng chance, Kyla. Pangako. Gagawin kong lahat para maging masaya tayo. Aalis tayo sa kumpanyang to, di kaya mga ibang bansa tayo, promise. Hindi na kita sasaktan ulit. Bubuuin natin ang dating pangarap na hindi natupad kasama ng anak natin. Pangako niya. Ito na lang ang tayong solusyon para muling mapasa kanya si Kyla. Kyla! Tawag ni Adam nang lumabas sa opisina pero ang mga matay nasa kamay ni Nick sa braso ng asawa. Hindi ba't sabi ko magdala ka ng kape ko? Bitiwan mo nga ako, bulong ni Kyla. At kung ayaw ko? Tanong ni Nick at tumarap kay Adam. Sir, nag-uusap pa kami ni Kyla. I don't care. Gusto ko ng coffee ko. Sagot ni Adam habang papalapit sa kanila. At pwede ba bitiwan mo si Kyla? Nasasaktan na siya. We're just talking, giit ni Nick. Does she want to talk to you? Tanong ni Adam na kay Kyla nakatingin. Bitiwan mo na ako. Sabi ni Kyla sa bahila ng kamay kahit nabitawan siya ni Nick pero inakbayan pa rin siya nito. I'm sorry, Sir Adam, pero tungkol sa pamilya namin pa nag-uusapan namin, importante kaysa kape mo. Matapang na sabi ni Nick. Pamilya? Ulit ni Adam at nagpakawala na isang nakakalokong ngiti. We have a kid. Nanay siya at ako naman ang tatay. We're family. Sabi ni Nick na gusto nang makipagsundukan kay Adam kung hindi lamang niya ito boss. Nung high school sila, ilan din ang sinuntok niya kapag nalaman niya na pumaporma pa lang kay Kyla kaya't nang sinagot siya nito, binakuran na niya ng sobra. But not legally. Nasa mukha ni Adam ang pagkapikon. Soon. Taas nung sabi ni Nick. Tama na. Saway ni Kyla at saka inilis ang kamay ng binata sa balikat niya. Peace, Nick. Next time na lang tayo mag-usap. Soon? Gustong matawa ni Adam pero pinakakalma lang niya ang sarili kahit na malapit nang mabuwag ang pagtitimpi niya. Yes, soon. Magiging ama na ako ni Kai sa papel at magpapakasal kami ni Kyla. Oh, kasal? Talaga ba? Ikakasal kayo? Tanong ni Adam at saka hinatak ang kamay ni Kyla kaya't napalapit to sa kanya. Did you ask her if she wants to marry you? Of course she will. Kampanting sagot ni Nick. Kukuha lang ako ng coffee. Paalam ni Kyla dahil hindi niya nakayang sagutan ng dalawa. Sir, pakihintay po. May I ask you a question? Seryosong tanong ni Nick kay Adam na nasa elevator na si Kyla. Do you like her? Tanong ni Nick dahil hindi na nga niya kaya magpigil pa. Kailangan niyang malaman kung sino pa ang kalaban niya sa puso ni Kyla. Do you like her? Do you really want me to answer that? Just answer. I'm sure you don't want to know more about us. Makahulog ang sagot ni Adam at bumalik na sa opisina. Sir, bati ni Marco nang pumasok. Ano nang balita, Marco? Naiinip na ako. Ayoko magkaroon kami ng problema ni Kyla in the future dahil lang sa kanya. I couldn't afford to hurt and lose her. Seryosong sabi ni Adam at naikuyom ang kamao. Desperado na siya lalo na ngayon naging agresibo na si Nick para lang makuha't muli ang asawa niya. Siyempre, kaya nitong magbayad ng pampadivorce kapag pumayag si Kyla. No, he cannot lose her. Manang! Umahagulhol sa iyak nang pumasok sa bahay si Celine at agad na niyakap si Kyla. Hey, ano nangyari? Kinakabahang tanong niya. Si Kai? Wala sa paligid ang anak kaya't lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya. Manang! Hush, dahan-dahan. Kinakabahan ako sa iyo eh. Sabi ni Kyla at saka lumayo kay Celine sabay hawak sa magkabilang balikat nito. Relax, okay? Huminga ka ng malalim at sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Mommy? Tawag ni Caitlin nang lumabas ng kwarto, bit-bit ang manikang bigay ni Nick at nakahinga na maluwag si Kyla.